Oras natin. Oras natin, 8:41 na. Ba't parang galit ka? Ba't parang malungkot ka? Nakakalungkot naman kasi yung letter sender natin. Ano ba yan? Kung kailang Friday. Oo, ayan ka na naman. Medyo na-high blood ka ba ngayon, partner? Oo, nakakaawa talaga. Nakakaawa. Ay, eto ganito Gusto niyo makita ang aking reaction mga pangga, pumunta lang kayo sa amin. Pumunta kayo sa amin. Sige, puntahan ka sa Marikina at sa Antipolo. Dalawa, sa H. Bautista. Ay, sinasabi ko. Ito mga pangga, sa ating official Facebook page, Energy FM 1067. Yes, at kung hindi naman kabawasan sa inyong pagkatao, punta na rin po kayo sa inyong TikTok accounts. Hanapin niyo po yung aming TikTok page, Energy FM 1067. Or... ito na part. Paalala na po, pwede na kayo mag-text ngayon para po mabasa namin kasi minsan po nakakaligtaan namin. Agaan nyo na po, mag-comment na kayo ngayon. 0945-367-8792. Ayan ha. So, ang dami nyo ng channels para makapagparamdam sa amin at para maipaabot sa amin yung mga, alam mo yung sinasaloob ninyo. Ano bang masasabi ninyo tungkol dito sa kwento natin for today? Nabuntis. Tapos, itong napangasawa niya, Mama's Boy pala. Mama's Boy. Yan na nga ang problema natin. Partner, ano ang reaksyon ng isang DJ Jimbo sa ganyan? Naawa ko sa letter sender natin. Okay. Hoy, Nakakawa. Ayan. Naawa siya. Ayan, Ayan. Nalungkot ako doon sa story niya Oo. Buntis nga, partner Kaya diba? nga. Masyadong maselan at emosyonal ang mga ganyang mga buntis. Hindi naman kaya partner dahil sa emotions niya lang kaya siya ganyan, sa mga hormones niya. Pwede rin. Diba? Pero dapat yung treatment kasi, diba, pinapahalagaan natin yan. Oo. Especially yung lalaking nakabuntis. True. Yung boyfriend niya. Oo. Dapat hindi naman pangit kasi sabing kampihan mo, pero in a way na syempre, magiging asawa mo yun binubuntis siya anak mo Oo. So dapat Dinadala, pangalagaan partner. mo. Dinadala. Binubuntis Mali Mali! Mali! Dinadala anak mo ng yung babae na minamahal, di ba? So dapat marunong ka may desisyon ka, may sarili kang desisyon, hindi para makinig lang sa magulang, Ang magulang naman talaga kakampihan niya yung anak lang Oo, totoo yan. Normal yan. Tapos lalo na nakikitira ka sa bahay. Saan ba siya nakatira? Yung babae? Sa bahay ng mga magulang niya. Ng lalaki? Hindi, niya. Ng babae? Oo. May ganun kasi nangyayari. Oo. So, feeling ko partner kasi, ang tanong niya sa atin, mahal pa ba ako nito? O talagang wala na talaga, parang nakakapit na lang kaming dalawa ng pinagbubuntis ko, pero yung partner ko parang wala na, matagal na. Ikaw kayo tatanungin ko, Mari, kasi alam ko, nafe-feel mo yung girl, itong letter sender natin. True. Ano ang basihan mo na masasabi mo na mahal ka nung lalaki na to? Yung paninindigan ako. Yun. Diba? Sa totoo lang. Yun lang naman yung hinihintay ko sa'yo Yun lang. Paninindigan ka. Ba't parang kasalanan ko? Hindi, kunyari ikaw yun hindi naman sasagot yun Ipaglalaban ka. Kasi dapat, di ba? Number one, ikaw yung priority niya. Pinangalagaan. Ba't parang may narinig ako na kailangan pabigat tapos kailangan magtrabaho? Yun nga wala naman daw trabaho. Buntis yan pagtatrabahuhin mo. Ang sabi, dapat daw yung lalaki maghanap na lang ng ibang girlfriend yung may trabaho. Kasi nga, wala sabi ng nanay nung lalaki. Sabi nung pamilya nung lalaki. Grabe naman yan. Grabe, diba? Hindi ba sila proud na meron silang magiging apo? Well, obviously, hindi. Parang hindi nila bet itong babaeng itis. Bakit teka? Yung lalaki nila to, yung anak nila, bakit pakikisama? Sino ba makikisama? Di ba yung papakisama mo? Ikaw, yung babae, yung nabuntis mo. Hindi naman, yung magulang. Ang magulang kasi is magbibigay ng advice yan. Totoo. Ito lang, linawin ko lang to Totoo to, in general to sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live. Kalmahan mo lang, partner. Kalmahan mo lang. Ang magulang, number one dyan. Kasi mga matatanda na yan May mga sariling isipan na yan Kapag nagkaroon ng problema, huwag kayong makikialam. Ayan. Magbigay kayo ng advice. Ang advice po dyan dapat ay yung tipo na hindi nyo paghihiwalayin. Oo. Hindi yung gagatungan nyo pa na maghanap ng ibang babae, maghanap ng ibang lalaki para lang sa ikakabuti ng anak. Hindi na mahal nyo yun Oo. Ako, high blood talaga ako Tsaka nabuntis Nabuntis na, hindi ka ba natuwa? Blessing po yan, bigay ni Lord yan. Well, may iba talaga na hindi ganon yung yung idea nila or hindi ganon yung pananaw nila tungkol sa isang bagay. Hindi natin pwede ipilit sa kanila. Kung ganon ang magulang mo, ikaw magdesisyon, wala ka bang utak? Hoy! Bakit ka nagagalit dun sa nakakaawa kasi yung babae, buntis Paligutan mo yan. Oo nga. Wala ka ba lang bulls wala. Partner, may mga ganyan talagang lalaki, di ba? Yung kasama mo sa sarap, kasama mo sa saya, pero kapag mahirap na,
na ang lahat ng bagay, unti-unti na siyang nagde-drift away, lumalayo na sa'yo kasi ayaw ng responsibilidad. Di ba yung ibang mga lalaki, bilib ako sa mga karamihan, buti lang, mga kaibigan ko, hindi tumatakbo eh. Oo. Yung natutuwa sila na excited True. sa mga di ba, yung iba nga, lumabas ka na, baby, gusto Yun na kita nga. makita. Yun yung pakiram dapat, yun yung feels dapat ng mga lalaking nakabuntis sa kanilang jowa. Siguro hindi pa talaga din handa at gustong mag-settle down itong lalaki na to. Yun nga. Kasi iba dapat yung thinking niya kapag magkakaroon na siya ng anak. Yung iba talaga maghahagilap na ng pera at yung iba itutuon na ibibigay na yung kanyang buong pagkatao doon sa kanyang misis at saka sa magiging anak. Kapag ganyan yung yung kondisyon. Pero kung hindi ganyan ang nangyayari, ibig sabihin lang, well, hindi pa siya yung tamang tao na magbibigay sa iyo ng comfort, 'di ba? At saka security. Alam mo, Mari, ako naheblat talaga. Ito literal to. Totoo. Practical to. Alam mo bakit? Ang daming mga magkakarelasyon dyan na papunta na sa kasalan, no? Kasi naglilibin na sila eh, papunta na sa kasalan. Hindi naman lahat ng live-in papunta sa kasalan. Hindi, ibig sabihin yung mga nagpaplano na. So, di ba, ibig sabihin ko, ang point ko dito is yung ang daming gustong magkaanak na. Ay, totoo. Ang daming gustong magkaroon na ng baby. Kaso hindi sila napagbibigyan pa. Hindi pati yung right time para sa kanila. Kaso excited na sila magkaroon. Ikaw tong ang bilis mo, 'di ba? Kasi bata pa yung babae. Kahit na tapos ganyan ang treatment mo sa kanya. Dapat pakita mo sa kanya na masaya ka, excited ka na makita yung magiging anak ninyo, may mga plano for the future. Ganun ang dapat eh. Wala, feeling ko hindi pa talaga ready itong lalaki. Hindi niya pa gusto yung babae, ayaw niya pa ng responsibilidad. In short, hindi pa siya handa at wala siyang kwenta. yun. Boblox. Tapos hihingi ka pa ng sustento, hihingi ka sa nanay mo. Sa magulang mo na, ma, pwedeng mangingi ng pambili ng Pampers sa agatas. Ay, naku, nakakayamot. Nagsasabi ka ng brand, nakikinig yun si Miss Lida. Gatas ang sinabi ko eh. Hindi! May sinabi bang brand? Oo, brand. May sinabi bang brand? Meron. Bayaran mo yan. Sorry. Ay, speak of Ma'am Lida. Ma'am Lida, happy birthday! Happy birthday, Ma'am Lida. Padala mo niyo ako ng buhangin dyan sa Baguio. Ano ba yan? Ba't buhangin? Happy birthday, Ma'am Lids. Yun. Going back, ha? Nakikinig ngayon sa atin, si Kuya Ferzon Flores na papunta raw sa Food Expo at sa World Trade. Diba, mayaman And na to, napakibati naman si Miss Lida, Sir Noli, Mako, and Sisa. Ayan, nakikinig daw sila. Ma'am Lida, wala akong sinabing brand, ha? Meron. Kasi sinabi ba, partner tayo, di ba? Ikaw, Marilis eh, ako. Kasi ang pagkakamali mo ay pwedeng tayong dalawa mamimuhan kaya ayusin mo. Hindi, maiintindihan to ni Ma'am Lida. Alam bakit? Sa matinding emosyon mo, masasabi mo lahat eh. Hindi maiintindihan yan. Hindi mo kinukontra mo nga. Sorry. Ito na going back, no? Ito na, pangga. No? Sa letter center natin. Bigyan na kita ng yung decision na bibigay ko sa'yo, dapat sundin mo to. Hiwalayan mo na. Walang kwenta yung pamilya. Sabihin na natin, yung lalaki, pati sige na, sabi pati yung pamilya. Kasi dapat excited din yung mga lolo't lola na magiging lolo't lola eh. Kaya nga. Pambihira itong mga to eh, no? Oo. Bigay mo sa amin yung bata. Panagutan ko yan. Ay, seryoso? Seryoso ka Mali. dyan. Hindi nga yun yung sinasabi natin, hindi pa siya ready at hindi mo pwedeng isaksak sa kokote niyang lalaking yan. To be ready if he's really not ready. And if hindi siya engaged and committed, he just won't be committed kasi ayaw niya. Yun lang yun eh, ayaw niya. Exactly the point. Okay. Eto na. Basta na tayo ng comment. Pasay mo to, pare. Sandali ha. Sabi ni Alicia Muli Guevara, huwag ka nang magsentimiento kasi kasalanan mo rin kasi ang aga-aga mong lumandi. Grabe naman ang Alicia. Alam mo, hindi nakukuha sa yun sa landi. Kapag nagmamahal ka, yun yung nananaig eh. Tapos may touch therapy pa. Hindi kasi estudyante nga ang pinapagawa sa kanya mag-aral tapos nabuntis bigla. Oy, wag naman natin, 'di ba, masyadong dikdikin. Nagkamali lang. Nagkamali pero dapat ituwid. Yes. Sabi dito ni Juan Carlos, hindi ka na mahal niya. Tama. Sino pa yan? Sabi ni Himawari. Sabi niya, Yuna, huwag kang papastress. Focus ka na lang sa magiging baby mo. Alagaan mo ang sarili mo. Nandyan naman ang family mo para damayan ka nila. At kahit kapos kayo, alam kong hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Totoo yan. Kaya palakpakan natin, itayo natin ang paninindigan ng mga single mom na masasarap. Magmahal. Next. Sinasabi ko sa'yo
O, sino pa dyan? Si Atina Latagan. Uy, pamilyar. Atina, ba't ka nakikilam Ba't dito? ka nakikisaw-saw pa dito? Nasa desk ka na. Hindi. Ginaji rin to eh. Oo. Bakit ba kasi may masasamang ugaling manugang? Kamalditahan ng gusto, kabutihan ng ayaw? Eh. For religious ang mga yan? Ay, Totoo ganyan yan, no? talaga. Well, hindi natin mapipigilan yung mga ganyan. May mga manugang talagang kontrabida sa buhay. O, ito sabi ni Grace, Lasal, ito ba may-ari ng Lasal? O, nakakaawa ka naman. Estudyante ka pa naman, hindi ka natuloy makakapag-aral. Hirap kapag, Ano daw? Ang labo ng mata mo, yun ang masasabi ikaw ko. magbasa, baka magkamali ako. Baka iba yung meaning eh. Sandali, nakakasawa ka na, sige. Nakakaawa ka naman, estudyante ka pa naman, di ka natuloy makapag-aral. Hirap kapag may anak na kasi. Iba pa kasi yung letter eh. Baka mamememohan ako dyan. Oo. At yun nga, iwan mo na yan at bata ka pa naman. Alam mo, ganito ito, pahabol ko lang partner kung naaga ka nabuntis, ipagpatuloy mo yan. Hanggang pag nanganak ka, hindi pa naman, hanggang buhay ka, pwede ka pang mag-aral. Habang may buhay, Habang may buhay, may pera. Pag-asa! Okay. Ano ba? Pag-asa pala. Ginugulo mo masyado eh. Ano pa ba yan? Last na tayo, partner, kasi talagang mag-overshoot na naman tayo at baka ma-shoot tayo ni Tita Cora ngayon. Sabi dito ni Ami na TV Dad, Good morning DJ Lindsay and DJ Jimbo. Regarding sender, ingatan mo na lang muna ang sarili mo. Love yourself first. Napabati na rin po. Happy 58th birthday! Happy birthday! To me! Thank you Happy very birthday, much! Ami. Binasa namin yan I-record mo to, tapos i-post mo Tapos magpadala ka ng pansit, Ayan, Shanghai siomai. Tsaka hindi, pera na lang. Kung mahirapan ka, malayo ka. Ito maraming salamat. At yun alagaan mo sarili mo for the sake of your baby na talaga naman dapat minamahal natin. Blessing yan, tandaan mo. Ituloy mo ang laban. Huwag kang matakot. Kung di kaya panindigan, ituloy mo lang. Alam mo, if you love someone, you need to sacrifice and fight for your love to your baby. Ang sabi ni Sisa, yun daw minention mong brand, iaawas sa komisyon Grabe mo. naman! Ginagandahan ko na nga Ma'am Lida, birthday mo hindi po. Happy birthday po. Sir Nolly, hello po Ayan. Ingatan niyo po si Sisa. Oo. Iwanan niyo na lang dyan sa Burnham Park. Iwanan nyo na lang sa Iligaw niyo. sa extreme northern Luzon. Isako niyo daw. Tapos iligaw niyo at sipain niyo. I love you, Sisa. Sige na. Oras natin sa mga kablungan. Check your time. 8:53 na in the morning. Siyempre naman yan. Thank you very much sa pagtutok at pagkantabay sa amin ni Jimbo kanina pang alas 4 ng umaga. At abangan natin ulit sa Monday naman pangga magpapahinga kami dahil ito na susunod na ang Paglitas! So, woo! Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.